Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan matapos ang impresibong comeback win sa Game 7 ng Minnesota Timberwolves. Ang tapatan sa West Finals ng Minnesota Timberwolves at ang Dallas Mavericks ay kasado na. Obviously, ang inaabangan na matchup ay ang tapatan ng dalawang young stars Anthony Edwards and Luka Doncic. Ganun pa man sa post-game interview ay agad na nga sinabi ni Ant-Man na si Kyrie Irving ang kanyang tao. So most likely nga ay si Jaden McDaniels ang tatao kay Luka Doncic to start the game. Nakita nga natin kung paano kinandado ni Anthony Edwards si Jamal Murray sa second half ng Game 7 kahapon. Ayon nga mismo kay Edwards ay pinusasan niya umano si Jamal Murray at hindi nga daw ito nakagalaw sa kanya. At ngayon nga ang target naman niya ay si Kyrie Irving. Mas maliit ngunit di hamak na mas maliksi at mas skilled. Ganun pa man, isang bagay na mapapansin natin kay Kyrie Irving ngayong playoffs ay tahimik siya palagi sa first half at sa second half ay extra aggressive naman siya. Talagang doble minsan triple pa nga ang kanyang shot output tuwing second half. Ganun pa man ay hindi nga natin tiyak kung magiging ideal ba ito laban sa Minnesota Timberwolves, lalo na't inaasahan na papahirapan ni McDaniels si Luka Doncic. At kapag namahinga naman si McDaniels ay andyan pa si Alexander Walker. It will be a very tough and physical matchup para kay Luka Doncic and Kyrie Irving. Nakita natin na nahihirapan si Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, Jamal Murray at Nikola Jokic sa depensa ng Minnesota Timberwolves. Ngayon, ang target naman ng team na ito ay ang pahirapan ng best scoring duo Luka Doncic and Kyrie Irving. Offense versus defense ang bakbakan ng dalawang team na ito. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo magwawagi? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Denver Nuggets. Sila ngayon as a team ay nalalagay sa alanganin na sitwasyon kung saan hindi mo nga gaanong alam kung saan ka magsisimula ulit dahil first of all ay wala naman gaanong mali sa kanilang lineup. Literal up by 20 sila sa Game 7 bago sila mag-choke. Sinasabi nga ng iba na ang magwawagi sa series ng Timberwolves at ng Denver Nuggets ay ang most likely na magkakampyon. Kung sakaling magkampiyon nga ang Timberwolves mga kaibigan, up by 20 ng Nuggets sa kanila by Game 7. Ganun nga katindi ang dalawang team na to na nagpapatunay na kahit natalo nga sa second round ng Nuggets, may line up pa din sila na pang championship caliber. Wala nga problema ang kanilang starting five. Si Jokic ay MVP pa din. All-star caliber pa din si Murray, si KCP, Porter Jr. at Aaron Gordon ay solid pa din naman kahit na inalat sila noong Game 7. Kung posible man na magkaroon ng pagbabago sa lineup na ito ay ang pagdagdag ng bench scoring dahil bagamat magaling na role player si Christian Braun, subalit hindi nga nito kayang gumawa ng kanyang sariling puntos unlike a legit 6-man candidate na tulad nila Naz Reid, Bobby Portis Jr. at Malik Monk. Ang Denver Nuggets ay nasa sitwasyon sila ngayon kung saan they are good enough but also not good enough to win the championship. Same situation nga sila ng Celtics kapag kinapos din ito. Unlike Minnesota Timberwolves and Dallas Mavericks, napakabata pa nga ni Edwards at Luka Doncic to the point na kung hindi sila magkampiyon ngayon ay alam mong babalik sila next year na mas malakas dahil sa nabaon nilang experience sa playoffs na to. Tulad lang nga kay Shai Gilgeous-Alexander at ng OKC Thunder. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?